Bago tayo mag-umpisa, salamat Lord sa panibagong araw na ito. God bless all. Sa loob ng kanyang isipan, ang malaking pulang mata ng anomalya ay nakatanaw sa nawasak na lungsod at tinatanong si Fang Yi kung sino siya. Napagtanto ni Fang Yi na sa paghawak niya sa dark attribute na naiwan sa katawan ni Elder Wu, ang kanyang espiritu ay nahila sa mapanganib na ilusyon na ito. Ngunit hindi siya natinag, buong pagtitiwala niyang sumagot na hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan, dahil siya lamang ang dumating upang paksain ito. Habang ang kanyang kamay ay nagliliwanag ng asul na kidlat, napagpasyahan niya na ang anomalya na ito ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Bilang tugon, ang higanteng mata ay nagpakawala ng napakalaki at matulis na pulang spike sa kanya, na ikinagulat niya. Mabilis na ginamit ni Fang Yi ang kanyang Golden Sun breathing technique, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng gintong kapangyarihan habang naghahanda siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mabilis niyang iniwasan ang bagyo ng mga pulang spike na bumabagsak mula sa kalangitan. Pagkatapos ay nagpakawala ang anomalya ng mga galami ng kakaiba, pula at itim na kidlat. Napansin ni Fang Yi na ang kakaibang kidlat na ito ay kasing lakas ng Divine Thunder na kanyang sinipsip sa Yuhuang Mountain. Ibinunyag ng anomalya ang kanyang tunay na anyo, nagiging isang malaking kulumpo ng hindi mabilang na mga nilalang na parang insekto na gawa sa purong dark attribute energy, na umiikot sa isang sentrong pulang mata. Nakilala ni Fang Yi na ang bawat isa sa mga nilalang na ito ay kasing lakas ng mga halimaw mula sa dark tide, at naiintindihan niya na mayroong 10-10 milyon sa kanila. Ang buong kulumpon ay bumaba sa kanya tulad ng isang nakakatakot na vortex. Bilang tugon sa malaking banta, tinawag ni Fang Yi ang kanyang nagliliyab na espada. Humarap sa napakalaking kulumpon, idineklara niya na ang kanyang tanging pagpipilian ay paksain ang mga peste na ito. Sa isang determinadong sigaw, sumugod siya pasulong at nagpakawala ng isang napakalaking, nag-aapoy na slash na bumubukas ng isang maliwanag na landas sa gitna ng kulumpon. Ang kanyang malakas na pag-atake ay matagumpay na pumutol sa gitnang mata ng nilalang sa dalawa. Sinuri niya ang banta, kinikilala ito bilang isang S-level na kolektibong anomalya. Gayunpaman, hinala niya na ang kapangyarihan nito ay lubhang hamina, marahil dahil ito ay isang ilusyon o dahil sa mga purifying effect ng Shizai flower na nagamit na kay Elder Wu. Ang dalawang hati ng kulumpon ay nahulog sa nawasak na lungsod sa ibaba, sumasabog sa pagtama. Lumapag si Fang Yi sa isang rooftop, tinitingnan ang mga labi. Hinala niya na ang kasalukuyang kapangyarihan nito ay nasa paligid ng A-level at nag-isip ng may pagkamangha na ito ang sakuna na Sum-Iris sa lungsod na hinarap ni Elder Wu ng mag-isa. Napagtanto ni Fang Yi na ang banta ay mas malaki pa kaysa sa naisip niya. Nagtitipo ng madilim at gumugulong na enerhiya sa kanyang kamay, nagpakawala siya ng kanyang sariling dark attribute technique, ang Limitless Dark World. Isang napakalaking vortex ng purong kadiliman ang sumabog mula sa kanya at nagsimulang sumipsip sa anomalya na parang insekto. Nagulat ang nilalang, napagtanto na ang kanyang kalaban ay hindi tao. Sa isang tiwala ng ngisi, si Fang Yi ay sumagot lamang, hulaan mo. Sumigaw siya ng utos upang buksan at ang kanyang madilim na vortex ay ganap na sumipsip sa natitirang S-level na anomalya. Habang ang huling bahagi ng kanyang enerhiya ay nawawala, isang pangwakas na babala ang umalangaw sa kawalan, babalik kami sa lalong madaling panahon. Lumulutang si Fang Yi sa loob ng isang sphere ng kanyang sariling madilim na enerhiya, iniisip na ang panghuling mensahe ay dapat na isang piraso ng kamalayan ng anomalya. Isinasaalang-alang niya ang babala na paggamit ng salitang, kami, at nagtataka kung nangangahulugan ito na ang iba pang katulad na mga sakuna ay naghihintay na lumitaw. Habang ang ilusyonaryong mundo ay umuungal at nagsisimulang gumuhos sa paligid niya, nagpasya siyang mas mahusay na umalis at pag-isipan ito sa ibang pagkakataon. Ang kanyang kamalayan ay bumalik sa tunay na mundo na may isang pagkabigla. Agad siyang umabot sa katawan ni Elder Wu at nagsimulang hilahin ang nakakasirang dark attribute energy. Isang masa ng madilim na lila na enerhiya, na pumutok sa kanyang sariling asul na kidlat, ay hinayla mula sa dibdib ng Elder. Upang pigilan ang mapanganib na sangkap, ginamit ni Fang Yi ang kanyang Nine Dragon Skyfire Silang Art,
na ikinulong ang enerhiya sa loob ng isang sphere ng pula, nag-aapoy na mga kadena. Hawak ang selyadong orb, ipinaliwanag niya sa isang nagulat na si Zhao Long na ito ang Dark Attribute Remnant na naiwan sa katawan ni Elder Wu. Napagpasyahan niya na ito na ang huling piraso ng anomalya na Some Iris sa lungsod. Ipinaliwanag niya na habang ang selyadong orb ng madilim na enerhiya ay malakas pa rin, ang impluwensya nito ay lubhang nabawasan salamat sa Shizai Flower at sa sariling selyo ni Elder Wu. Pinuri niya ang Elder, na binabanggit na siya talaga ang numero unong pioneer ng bansa para sa paggamit ng kanyang sariling katawan upang pigilan ang madilim na kapangyarihan. Alam niya na ang sinumang iba ay mamamatay ng maraming beses. Habang tinitingnan ni Zhao Long ang kanyang guro, nakita niya na ang mga pulang ugat sa kanyang mukha ay kumupas na at ang kanyang paghinga ay tila mas mapayapa. Sinabi niya kay Fang Yi na tunay niyang nailigtas ang buhay ng Elder. Gayunpaman, mapagpakumbabang sinabi ni Fang Yi na hindi lahat ng kanyang sariling kakayahan. Ipinaliwanag niya na kung wala ang Shizai Flower na nagpapahina sa korupsyon, hindi niya sana nagawang alisin ang matigas na Dark Attribute. Sumang-ayon si Zhao Long, na sinasabi na habang nailigtas ng bulaklak ang buhay ng Elder, ang kapangyarihan ni Fang Yi ay nagbigay na ngayon sa kanya ng pagkakataon para sa isang ganap na paggaling. Sa isang huling pag-akyat ng kapangyarihan, ikinuyom ni Fang Yi ang kanyang kamao at ganap na dinurog ang selyadong orb ng madilim na enerhiya, na ginawang alikabok. Ipinahayag niya na ang remnant ay ganap na walang silbi ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhao Long na mayroon siyang isang bagay pa na sasabihin sa kanya. Ibinunyag niya na sa mental illusion, binalaan siya ng remnant ng Dark Attribute anomalya na babalik ito. Napagpasyahan niya na dapat silang laging handa, dahil hindi nila maaaring hayaan ang isang matandang lalaki na kagagaling lamang mula sa isang malubhang sakit na lumaban muli sa mga frontline. Kinumpirma ni Zhao Long na alam niya, dahil narinig na niya ang tsismis dati. Nang tanungin siya ni Fang Yi kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag niya na ang mga departamento ng pagsubaybay ng militar at ng asosasyon ay nangongolekta ng data sa mga pagbabago sa espiritual na enerhiya. Ibinunyag niya ang isang tsismis batay sa data na ito. Sa kasalukuyang kapangyarihan ng bansang Sia, maaaring hindi sila makaligtas sa unang taon pagkatapos ng ganap na pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Siyempre, dagdag pa niya, walang naniniwala dito. Sinabi ni Fang Yi na ang pagsubaybay sa mga pagbabago sa espiritual na enerhiya ay mukhang napaka-opisyal. Pagkatapos ay tinanong ni Zhao Long kung naniniwala rin siya na maaaring totoo ang tsismis. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Fang Yi, habang iniisip niya kung ang kanyang sariling muling pagsilang ay nagbago sa hinaharap. Naalala niya na sa kanyang orihinal na timeline, nabuhay siya sa loob ng 3 taon pagkatapos ng pagbabalik ng espiritual na enerhiya, at sa panahong iyon, ang buong planeta ay halos nawasak na. Bumabalik sa kasalukuyan, inilagay niya ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Zhao Long. Sinasabi sa kanya na huwag mag-isip ng labis at na si Elder Wu ay dapat na magising sa lalong madaling panahon. Tiningnan niya siya ng may ekspresyon at gumawa ng isang time na pangako. Kung babalik ang sakuna, tatayo siya kasama nila at lalaban. Alam niya na ang panghuling laban sa malaking sakuna ay darating, maaga o huli. Ipinahayag niya ng may matinding determinasyon na sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang lahat. Nang gabing iyon, si Fang Yi ay bumalik sa kanyang apartment. Nakaupo siyang nagmumuni-muni sa kanyang sopa, napapalibutan ng gumugulong na enerhiya ng kanyang bagong Dark Attribute. Iniisip niya ang kanyang mga kamakailang laban, nararamdaman na pagkatapos ng kanyang 2 laban sa mga S-level na anomalya, malapit na siyang sumulong sa 2-star Spirit Creation Realm. Gayunpaman, alam niya na ang ganap na pagbabalik ng espiritual na enerhiya ay mabilis na dumarating, at kahit na sa kanyang bagong Dark Attribute, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Iniisip niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng anomalya na hinarap niya sa mental illusion, na pagtanto na kahit na hamina ito, ang tunay na kapangyarihan nito ay napakalaki. Ang kanyang mga iniisip ay nag-ambala nang mapansin niya ang nakatanim na halaman na iniwan niya sa kanyang mesa. Ang masunurang maliit na puting bulaklak.
Kinausap niya ang nagliliwanag na bulaklak, sinasabi dito na hindi madaling dalhin, at inaamin na pagkakamali niya na hindi ito dinala sa kanyang huling misyon. Nakangiti, kinuha niya ang halaman, na tila sumisigla, at sinabi dito na ikinalulungkot niyang hindi ito binigyan ng pagkakataong mag-level up. Pagkatapos ay nagpasya siyang ilabas ito para maglakad. Pumunta si Fang Yi sa likod ng bundok, ang kanyang pribadong lugar ng pagsasanay. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng daan na naiilawan ng buwan, napansin niya kung gaano kahusay ang departamento ng pananaliksik sa halaman ng asosasyon. Obserbahan niya na sa maikling panahon mula nang huling nasira ang lugar, ang kagubatan ay nagsimula ng gumaling, isang tanda ng pinabuting pagpapagaling ng kalikasan sa bagong panahon na ito. Nakahanap siya ng isang magandang lugar sa kakahuyan, at lumuhod, kinukuha ang bulaklak mula sa palayok nito upang itanim ito sa mayabong na lupa. Nagtatala siya sa isipan na pasalamatan si Su Qingying at ang kanyang koponan sa pagkuha ng lugar na ito para sa kanya. Habang naghahanda siyang itanim ito, hawak niya ang bulaklak at marahang binabalaan ang kanyang bagong kasama na maghinay-hinay at sumipsip lamang ng kaunti sa isang pagkakataon, na nagpapaalala dito na kung ito ay magiging masyadong sakam, kahit na ang lahat ng kagubatan sa planeta ay hindi sapat upang pakainin ito. Kapag nasa lupa na, ang masunurang maliit na puting bulaklak ay agad na nagugat. Isang napakalaking vortex ng berde, nakakapinsalang enerhiya ang sumabog mula sa halaman, mabilis na kumakalat sa kagubatan at sinisipsip ang buhay ng lahat ng kalapit na puno. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatayo si Fang Yi na nakapamaywang sa ngayon ay patay at walang laman na bahagi ng kakahuyan, nagpapasya na ang bulaklak ay sumipsip ng sapat sa ngayon. Sa isang nasyahang ngiti, marahan niyang hinihila ang maliwanag na nagliliwanag na bulaklak mula sa lupa. Mga ugat at lahat, at sinasabi sa kanyang kasama na oras na para sa kanila na maghanap ng isang bagong lugar upang pakainin. Hawak niya ang halaman, na tila umuusbong na may bagong enerhiya, at nagtataka kung saan ito maaaring ranggo sa lahat ng mga nag-evolve na espiritu na uri ng halaman. Napagpasyahan niya na sa kanyang malakas na desolation attribute, dapat itong maging isang A-level na banta. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng isang madilim na tagaytay, napansin niya ang malalim na katahimikan ng kagubatan, at napagtanto na ang lahat ng mga hayop na dating naninirahan doon ay dapat na tumakas sa takot mula sa kapangyarihan ng bulaklak. Ang kanyang mga iniisip ay biglang nag-ambala ng isang malakas, mabangis na hiyaw na umalangaw-ngaw sa buong gabi. Tumigas ang ekspresyon ni Fang Yi nang makilala niya ang tunog bilang hiyaw ng isang lobo. Sa isang kalapit na bangin, laban sa isang pulang dugong buwan, isang pakete ng mga napakalaking lobo na may nagliliwanag na pulang mata ang nagtitipon, ang kanilang mga anyo ay nagbabago at lumalaki. Napagtanto ni Fang Yi nang may pagkabahala na ang pakete ng lobo ay nasa gitna ng isang mapanganib na ebolusyon. Sa isang malakas na pag-ungal, tinatapos ng Haring Lobo ang kanyang pagbabagong anyo, ang kanyang katawan ay nagliliwanag na ngayon ng isang nakakatakot na berdeng enerhiya. Si Fang Yi, na hawak ang kanyang nakatanim na bulaklak, ay nagulat sa napakalaking espiritual na kapangyarihang nagmumula sa nilalang, na pagtanto ng may pag-aalala na ito ay malapit ng maging isang A-level na anomalya. Ang bagong ebolusyon na pangkat ng mga lobo ay mabilis siyang pinalibutan, pinutol ang anumang pagtakas. Nalaman ni Fang Yi na ang Haring Lobo ay nag-evolve ng isang bago at makapangyarihang katangian ng lason mula sa kanyang orihinal na katangian ng kahoy, isang pagbabago na malamang na sanhi ng pagsipsip ng madilim na katangian ng enerhiya sa lugar. Sa kabila ng panganib, nananatiling kalmado si Fang Yi, na binabaliwala ang banta bilang A-level lamang sa lakas. Kinukuha niya ang kanyang masunurang maliit na puting bulaklak mula sa kanyang paso, sinasabi dito na oras na para lutisin nila ang problema. Lumuhad siya at itinanim ang bulaklak sa lupa, iniisip na kahit na ang anomalya ay A-level lamang, ang malaking bilang ng mga lobo ay isang problema. Higit sa lahat, ang lungsod ay nasa ibaba lamang ng bundok, at ang pagpapahintulot sa kanila na makarating doon ay magdudulot ng malaking sakuna. Habang sumusugod ang Haring Lobo para umatake, sinabi ni Fang Yi sa kanyang bulaklak na magsimula,
at isang napakatalino na berdeng enerhiya ang nagsimulang dumaloy mula sa halaman. Nagpasya siyang subukan ang kapangyarihan ng bulaklak, nagtataka kung gaano karaming pinsala ang maaari nitong gawin ng mag-isa. Isang napakalaking sinag ng berde, nakakapinsalang enerhiya ang pumailan lang sa kalangitan ng gabi, na nakikita mula sa malayo sa ibaba ng bundok kung saan nanunood ang isa pang grupo ng mga pioneer. Pinagmamasdan ng bagong squad na ito ang eksena ng may pag-aalala. Napansin ng isa sa mga lalaki na ang Haring Lobo ay matagumpay na nag-evolve at napakalakas. Nagtanong siya tungkol sa antas ng kontaminasyon, at sumagot ang isang nakabalabal na figure na umabot na ito sa 70. Ang lalaki at ang kanyang kasama ay natigilan sa mapanganib na mataas na pagbabasa. Ang pinuno ng squad na may kulay blonde na buhok ay naging tense, napagtanto na ang panganib ay patuloy pa ring tumataas. Kinilala niya ang katangian ng kahoy ng Haring Lobo bilang hindi bababa sa 3 bituing Ghost Axe Realm, marahil ay umaabot pa nga sa Spirit Creation Realm, habang ang iba ay makapangyarihan. Nag-aalala siya na ang kanyang koponan ay walang sapat na tao upang harapin ang banta, inaamin na kahit na siya ay kamakailan lamang nakalusot sa 3 bituing Ghost Axe Realm. Bigla, napansin ng pinuno ang napakalaking sinag ng berdeng enerhiya at ang malinaw na presensya ng madilim na katangian. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit napakataas ng antas ng kontaminasyon. Sumigaw siya ng may pag-aalala, ipinapaliwanag sa kanyang koponan na ang Haring Lobo ay nag-evolve ng dalawahang katangian, isang bagay na alam niyang napakabihirang sa mga anomalya. Ang pagbabasa ng kontaminasyon sa relo ng pinuno ng squad ay biglang tumaas sa 100. Nagngangalit ang pinuno ng kanyang mga ngipin, alam na dapat nilang pigilan ang ebolusyon ng wolf pack bago mawala ang lugar sa ibaba. Kinikilala niya na ang mga hayop, na malupit na, ay magiging mas nakakatakot lamang sa kanilang bagong kapangyarihan. Nagpasya siyang tawagan ang Spiritual Energy Association para sa backup. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ng marahas ang lupa. Nagtanong ang isa sa kanyang mga tauhan kung ito ay isang lindol, ngunit alam ng pinuno na ang ebolusyon ay hindi dapat magdulot ng gayong pagyanig. Napagtanto niya nang may lumalaking takot na isa pang, ibang anomalya ang lumitaw. Kinumpirma ng kanyang relo ang kanyang takot habang ang pagbabasa ng kontaminasyon ay tumaas sa isang imposibleng 1,000. Ang mga pioneer ay tumingin ng may sindik habang ang isang napakalaking pagsabog ng berdeng desolation energy ay sumabog mula sa tuktok ng bundok. Kinilala ng berdeng buhok na pioneer ang kapangyarihan ng desolation, nagtataka ng hindi makapaniwala kung bakit ito lilito dito. Habang ang nakakapinsalang enerhiya ay sumugod patungo sa kanila, nagpanik ang squad. Sumigaw ang isang lalaki, nagtatanong kung ito ang higanteng baging mula sa langit na nawala, nalulungkot na walang babala. Sumigaw ang pinuno ng squad sa kanyang koponan na umatras at ilikas kaagad ang lahat ng kalapit na residente. Gayunpaman, kasing bilis ng paglitaw nito, ang malaking alon ng desolation energy ay tila huminto. Tinawag ng isa sa mga lalaki ang pinuno, na binabanggit na ang enerhiya ay huminto sa pagsulong. Pinapanood ng squad habang ang napakalaking vortex ng berdeng kapangyarihan ay humihila pabalik, lumulubog pabalik sa bundok. Nagtataka sila kung lumipas na ang panganib. Nagtanong ang isa kung dapat pa rin nilang iulat ito, habang tinatanong ng isa pa kung dapat silang umakyat sa bundok. Sa tuktok ng bundok kung saan itinanim ni Fang Yi ang kanyang bulaklak, ang lupa ay natatakpan ng isang network ng makapal na berdeng ugat. Ang mga ugat na ito ay nagpapatubo ng 12-dosenang kumikinang na puting bulaklak, na pagkatapos ay sumabog sa isang napakalaking pagsabog ng berdeng enerhiya, na namumulaklak sa isang malaki at makinang na istrukturang tulad ng bulaklak. Ang enerhiya pagkatapos ay nagiging isang dagat ng puting petals na sumasakop sa buong lugar. Umungal ang Haring Lobo sa galit habang ang tila hindi nakakapinsalang petals ay nagiging isang nakamamatay na sandata, na bumubuo ng isang matalim na talam na humahati sa hangin. Si Fang Yi ay nakatayo ng kalmado sa gitna ng umiikot na petals at ipinapaliwanag ang nakakatakot na katangian ng kapangyarihan ng kanyang bulaklak. Ang dagat ng espiritual na mga bulaklak ay walang katapusang lalago at dadami,
sumisipsip at naglilinis ng kaaway hanggang sa walang matira. Si Fang Yi ay nakatayo sa napakalaking sistema ng ugat ng kanyang bulaklak habang ang pangkat ng mga lobo ay nagsisimulang mahulog sa kapangyarihan nito. Kinukutya niya ang Haring Lobo, nagtatanong kung paano gagawin ang mga miyembro ng kanyang pangkat nang walang parehong espiritual na proteksyon na mayroon siya. Ang mas maliliit na lobo ay mabilis na nakulong ng mga baging na natatakpan ng puting bulaklak. Ang kanilang lakas ng buhay ay mabilis na naubos hanggang sa ang kanilang mga kalansay na lamang ang natira, na gumuho sa alikabok. Matapos masipsip ang lakas ng buhay ng buong pangkat, ang bulaklak at ang mga petals nito ay naging isang malalim at nakakatakot na pula. Sa isang huling, desperadong pagtatangka, tinitipon ng Haring Lobo ang kanyang enerhiya at nagpapaputok ng isang makapangyarihang berdeng sabog mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang pulang bulaklak ay madaling bumubuo ng isang proteksyon na hadlang, na sumisipsip ng buong lakas ng atake. Nakatago sa gitna ng umiikot na pulang petals at baging, sinabi ni Fang Yi sa hayop na walang silbi ang pag-atake nito. Ipinapaliwanag niya na ang katangian ng desolation ng kanyang espiritual na bulaklak ay nakaugat na ng malalim sa loob ng bundok mismo. Ang dagat ng mga bulaklak, sabi niya, ay kumukuha ng kapangyarihan nito mula sa bundok at ginagamit ito sa bundok, na lumilikha ng isang walang katapusang siklo ng kapangyarihan. Ang Haring Lobo, na matalino na ngayon pagkatapos ng kanyang ebolusyon, ay tila nauunawaan ang kanyang walang pag-asang sitwasyon, ngunit tumanggi pa ring sumuko. Kinilala nito ang pangunahing pulang bulaklak bilang pinagmulan ng kapangyarihan at sumugod ng direkta dito. Si Fang Yi ay nanunood ng may maliit na ngiti, na kinukot siya na tinatanong ang kanyang maliit na bulaklak kung ano ang gagawin nito ngayon na natuklasan na ito. Bilang tugon, ang sentral na pulang bulaklak ay lumalaki sa isang napakalaking sukat at sumusulong upang salubungin ang sumusugod na Haring Lobo. Binubuksan nito ang napakalaking petals nito at kinukulong ang hayop sa loob ng kanyang pagkakahawak. Umungal ang Haring Lobo sa paghihirap habang ang kanyang lakas ng buhay ay inaalis ng makapangyarihang katangian ng desolation. Ang napakalaking pulang bulaklak ay patuloy na sumisipsip sa Haring Lobo. Ang berdeng enerhiya nito ay kinakain ng katangian ng desolation. Si Fang Yi ay nanunood ng may seryosong ekspresyon, nagulat na pinapayagan ng kanyang bulaklak ang madilim na katangian na salakayin ito. Ang Haring Lobo ay ganap na natupok ng nagpapalpitate na pulang petals ng bulaklak. Namangha si Fang Yi sa pag-unlad na ito, namamangha sa napakalaking kapangyarihan ng katangian ng desolation. Napagtanto niya na hindi niya inaasahan na ang bulaklak ay makakalikha ng sarili nitong pamamaraan nang walang kanyang direktang input pagkatapos niyang itanim ang katangian. Habang ang higanteng bulaklak ay lumiliit pabalik, nauunawaan niya ang nakakatakot na katangian ng bagong kakayahan nito. Kapag ang isang kaaway ay nakulong sa loob ng dagat ng mga bulaklak, walang pagtakas. Pagkatapos ay idinodoro ng bulaklak ang malinis at pinaputing kalansay ng Haring Lobo. Napagpasyahan ni Fang Yi na kahit nasirain ang mga espiritual na bulaklak, walang katapusan silang tatubo muli at gagamitin ang kanilang kapangyarihan ng desolation upang gawing buto ang sinumang kaaway. Nakatayo sa harap ng napakalaking pulang bulaklak, na napapalibutan na ngayon ng isang larangan ng mas maliliit na pulang bulaklak, nagpasya siyang bigyan ng bagong pamamaraan na ito ng isang pangalan, ang walang hanggang espiritual na dagat. Lumilitaw ang isang window ng sistema, na nagpapatunay sa kanyang paglikha at nagpapahayag na matagumpay na naisulat ng espiritual na bulaklak ang pamamaraan ng katangian ng desolation, walang hanggang espiritual na dagat. Matapos ang labanan nito, ang petals ng bulaklak ay nagsasara, na kumikinang ng maliwanag mula sa loob. Tumingin si Fang Yi, medyo pagod mula sa labanan, habang ang isang solong pulang petal ay dahan-daang dumampi sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay sumabog ang bulaklak sa isang napakalaking pagdaloy ng enerhiya, at napagtanto ni Fang Yi nang may pagtataka na ang kanyang maliit na bulaklak ay malapit na ring mag-evolve.